Magandang gabi po sa inyong lahat. At kauna-una po, maraming salamat po. Dahil bagamat isang buwan lang nakalipas, present na po ang sakit ng ating mga damdamin sa ginawa nila sa mahal nating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kung nanonood po kayo dun sa aking mga vlog, ang sabi ko, tumatamis ata ang mangga. Dahil nakita naman natin kung anong nangyari sa Senado. Nadidetalye na kung paano nila pinagplanuhan taon ang binilang para makidnap at mawala bilang tinik sa kanilang mga plano na magkaroon na naman ng Marcos forever. Sabi nila, huwag daw ako magpolitika. Dadasal na lang ako mamaya para ako mabawi yung aking mga political na sasabihin. Pero hindi ko dapat magpupa ang sakit ng ating mga loob. Dahil ang ginawa po nila, hindi lang po nila kinidnap ang pinakamahal na presidente sa kasaysayan ng ating bayan. Linabag po nila ang soberenya ng ating bayan. Linabag po nila ang jurisdiksyon ng ating mga hukuman. Binawaliwala nila ang pagiging malayang bansa natin. Binaliwala nila ang tinatawag natin na rule of law. Ano kaya ang mangyayari kung kidnapin din natin sila sa pagdating ng panahon para mapaalis sa Pilipinas at mapakulong at mahatulan ng mga dayuhan? Golden rule lang po yan. Minsan at silang napalayas sa ilang bayan natin. Ngayon, ang ginanti nila, pinalayas din nila ang ating pinakamamahal na Rodrigo Roa Duterte. Ang pagkakaiba, nang pinalayas sila sa Pilipinas, kinasuklaman sila, sinusuka sila. Samantalang ang Presidente Duterte, hanggang ngayon, iniiyakan ng marami dahil narito ngayon sa isang dayuhang lugar. Hinuhusgahan ng mga dayuhan na alam natin na pinakaayaw mangyari ng ating mahal na Presidente. Huwag po tayong makakalimot. Huwag tayong magpatawad. Dahil yan po talaga ang ating pagkakamali. Nung minsan, nagpatawad tayo. Walang nakulong sa kanila. Sa kabila ng pagnanakaw, sa kabila ng pagpapatay, sa kabila ng paglalabag ng karapatang pantao. Ang nangyari, dahil tayo ay nagpatawad, umulit ang kasaysayan, mas mabangis pa. Dahil alam nyo naman po na ngayon, sa ilalim ng administrasyon ng Marcos Jr., pinakamatinding kahirapan sa Pilipinas. Lantaran ang kriminalidad. Nawala ang kapayapaan sa ating mga komunidad. Lumakas ang mga teroristang komunista, CPP, NPA. Kapit-bisig pa ngayon ng Kongreso. Nawala ang ating kalayaan ng malayang pananalita. Kinukulong ang mga vloggers. At kinokontempt ang mga gaya ni Harry Roque. Sabi nila, ako daw ay magpapabagsak ng gobyerno. Umanhin niyo po. Dahil kung kaya ko lang gawin yan, ginawa ko na po yan. Dahil hindi na po natin maatim ang paghihirap ng sambayanan sa ilalim ng Marcos Jr. Patuwarin niyo po ako na hindi ko nagawa ng pabagsakin ng gobyernong yan. Dahil ako po'y nag-iisa lamang. Walang armas. Ordinaryong mamamayan. Pero darating po ang panahon, magsasama-sama muli ang mga Pilipino. Iparirinig ang boses sa buong mundo. Isusuka na naman ang hindi marunong magsilbi sa inang bayan. Ang tanong ko, kayo dyan sa Pilipinas, hanggang kailan kayo mag-aantay? Hanggang kailan kayo magpapasensya? Hanggang kailan kayo magbibingi-bingihan? Hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan? Nasaan ang hukbong sandatahan? Nasa saligang batas, kayo ang protektor. Hindi pa ba kinakailangan ng proteksyon ng taong bayan ngayon? Ang Presidente Duterte,
na inako ang lahat ng binibintang sa kasundaluhan. Dahilan kuya kung bakit siya ngayon nakakulong. Pinakulong sa dayuhang bayan. Hindi ba kinakailangan ni Presidente Duterte ng inyong mga proteksyon, mga kasundaluhan at kapulisan? Hanggang kailan tayo mananahimik? Hanggang wala ng Pilipinas? Wala ng pera. Ang nagbubuhay na lang po sa Pilipinas, kayong mga OFW, dahil sa inyong mga padala, sa inyong mga mahal sa buhay. Wala na pong industriya. Ang yumayaman, mga cronies na lang ni Marcos Jr. Tama. Hanggang Kalat yung kailan drugs. tayo mananahimik? Ngayon na. Dapat magka-unity. Kaya nga po ang aking Magkaisa. kayong mga naririto sa Europa, bukas po ang inyong mga mata kung anong dapat na ginagawa ng gobyerno. Dito po sa Europa, libre ang gamot, libre ang paggamot. Sinulong na po natin ang batas na yan dahil yan ay naranasan ko na nung ako'y estudyante sa Inglaterra. Anong ginawa nila? Kinukurakot po nila ang salapi na nakalaan para sa mahihirap na kababayan natin. Sinulong po natin ang batas yan dahil nais nating maramdaman kung ano ang karanasan dito mga Pilipino sa Europe na walang namamatay dahil lamang sa kahirapan. Anong ginawa nila? Linamon nila ang salapi na nakalaan para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Muli, hanggang kailan tayo magtsatsaga? Hanggang kailan tayo mananahimik? Ngayon na. Mag-aantay pa ba tayo ng marami pang digong ang kanilang ipapakidnap at ipakukulong sa mga dayuhang lugar? Kailan tayo magkakaisa? At yan pong pakiusap ko sa inyong mga Pilipino naririto. Kayo ang dapat magdala ng mabuting balita na posible na ang gobyerno manilbihan sa taong bayan, na posible ang buwis na galing sa ating pawis at sa hirap po pwede magbigay ng libreng gamot at paggamot, libreng edukasyon at hindi napupunta sa mga bulsa ng mga kurakot ng mga buhaya. Kanina lang po, may hinatid ako sa airport ng aking pinsan. Meron daw congressman namimili ng 2 bahay sa Vancouver dahil ang dami raw perang binigay ni Tambaluslos kapalit ng impeachment ni VP Sara. Kayong mga congressman, wala na ba kayong mga konsyensya? Paano nyo pinapakain sa inyong mga anak ang salapi na galing sa nakaw? Ngayon na, mababain sa bibiin. Paano nyo nasisitmura na ang nakalaan para sa pinakamahirap, pinambibili nyo ng bahay sa Vancouver? Wala na talaga silang mga hiya. Again, ang tanong, Pilipino, hanggang kailan kayo mananahimik? Ngayon na pumili. Tama po na lahat tayo aktibo sa social media. Tumaas po ang balahibo ko nang umabot ng 270 million ang aking viewers sa Facebook. Ang sabi ko, saan galing yun? 110 million Filipinos lang. Baka naman pati sa viewers, merong dagdag bawa. Pero naisip ko, May marami foreigners sa din atin nanood. ang nag-iisip na sapat na yung kanilang boses sa internet. Tama po yan na magsalita tayo sa internet dahil yan ay binigay, teknolohiya na binigay ng Panginoon para marinig ang ating boses. Pero hindi po yan sapat. Kinakailangan lumabas pa rin, makiisa at magsumigaw sabay-sabay. Tama na, sobra na. Palitan na. Sa mga darating na araw, titindi pa po ang pagigipit na gagawin nila sa akin. Tagaan nyo po yan sa bato. Lalong-lalo na binigyan nila ako ng dangal nang ako'y pagbintangan na ako daw ang nagkalat ng pulboronic video. Sana nga po, pwede pong tanggapin yung dangal na yan.
Dahil ang pulboronic video po ang nagbigay patunay sa matagal nang sinasabi ni Tatay Digong na matagal na niyang alam na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang Marcos Jr. Pero ano po nangyari sa pulboronic video? Wala lang. Alam namin, gumagamit siya. Wala lang. Hinayaan pa rin nating manatili sa pwesto ang taong wala sa tamang pag-iisip. Nagtataka ba kayo kung bakit ginawa niya ito kay Tatay Digong? Dahil ito'y impluwensya ng pinagbabawal na gamot. Sinong nasa tamang pag-iisip ang magbibigay ng kapwa Pilipino para husgahan ng mga dayuhan para sa mga krimen na nangyari sa Pilipinas? Kilawa niya Yung parang pulboronic wala video nang po mag-control sa kanya. ang talagang nagpaniwala sa marami sa atin na wala siya sa tamang pag-iisip. Pero anong nangyari? Wala lang. Siguro nga, bangag siya. Wala lang. Tinanggap! Walang nangyari. Bakit niyo tinatanggap ng presidente na may kapangyarihan na kaladkarin tayo sa giyera na wala naman tayo kinalaman ay wala sa tamang pag-iisip? Ay, binawarning na po. Tumahimik na raw ako. Maraming salamat po. So, anong Nais ko pong solusyon natin batiin yan? ang kapulisan ng mga taga-Holland. Hello! Hello, Minirmulitsi! Hello! Thank you very much! Thank you. Pwede na naman welcome here, eh? Pwede na naman ako magsisigaw dito. Pero anyway, hindi po ako magtatagal. Kasi baka mamaya, hindi na tayo payagan dito. Malamig. Pero ang tanong ko po, lalong-lalo na doon sa mga nasa Pilipinas, hanggang kailan kayo magtsatsaga sa ganitong buhay? Kaya nyo pa bang mag-antay ng 3 taon? Meron pa ba tayong Pilipinas sa 3 taon? Mag-aantay pa ba tayo? Kung nagawa na natin 2 beses yan sa kasaysayan natin, bakit hindi nangyayari ngayon? Wala Ibalik akong ang krimen akong people's power ulit, di ba? dahil nakasaad sa saligang batas ng people power ay kabahagi ng ating kasaysayan. So, ibalik ulit. Kami po sumusunod sa batas. Ang nais po namin, mapapayapang paraan, bagat alaman po namin na ang sagot ng gobyerno hindi na po dinadaan sa mapapayapang paraan. Dinadaan sa kidnapping, dinadaan sa tanim kaso, dinadaan sa pandaramdom. Well, gaya ng aking pangako, hindi na ako magtatagal dahil baka wala na rin tayong permit sa susunod. Pero maraming salamat po. Ang aking panawagan, hanggang kailan Pilipinas ang inyong pasensya? Tama na. Sobra na. Magandang gabi po. Thank you.